Ito ang reading mo, Aquarius. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Ace of Swords. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, may bagong idea or clarity na darating sa isipan mo or meron kang gustong sabihin or merong communication na darating. Ang mensahe ng card mo, meron kang pinag-aaralan at inaalam dito na pwedeng makatulong dun sa sitwasyon. Masaya ka sa kung ano yung meron ngayon sa buhay mo, sa mga taong nagmamahal sa iyo at nandyan at nananatili para dun sa mga ginagawa mo at sinusuportahan kung ano yung gusto mo. You feel trapped dun sa isang sitwasyon sa buhay mo. Ginagawa mo lahat ng makakaya mo para maialis mo yung sarili mo dun. Pero, pabalik-balik sa isipan mo yung mga nangyayari at gumugulo yun sa isipan mo. May mga desisyon kang kailangang harapin or meron kang hinihintay. Some of you, iniisip mong mag-travel or may gusto kang puntahan. Alam mo na ngayon kung ano yung kahalagaan ng pagmamahal sa sarili, yung ibinibigay ko ano yung pangangailangan mo. You feel connected pa rin doon sa past situation or doon sa person mo. Some of you nagkakaroon ng pagtatalo or pagkakagulo. Unti-unti ka nang nagiging okay, nag-heal ka na. Or gusto mong lumipat ng lugar or tirahan. May mga bagay na nawala sa'yo. And nanghihinayang ka doon, binabalikan mo. Some of you naiiyak ka kapag naaalala mo yung mga nangyari. Clarify natin ang Page of Swords. Queen of Pentacles and Five of Cups. Iniisip mo na mag-invest, pwedeng sa pera or trabaho. Some of you, pwedeng gusto mong maglaan ng panahon, oras doon sa mga mahal mo sa buhay kasi ayaw mong pagsisihan sa huli kung ano yung mga hindi mo naibigay or na gawa mo para doon sa mahal mo or doon sa pamilya mo. Clarify natin ang Eight of Swords. Some of you, doon yung binigay mo lahat ng mga kaya mo pero bandang huli, wala pa rin nangyari. Seven of Wands and Six of Cups. Ipaglalaban mo kung ano yung sa tingin mo tama para sa'yo and hindi ka basta-basta magpapatalo. Some of you, yung past person mo, iniisip na bumalik, gagawin niya lahat ng makakaya niya para may ayos yung sitwasyon kasi alam niya kung ano yung pagkakamali niya at hindi pa rin yun maialis sa isipan niya, gumugulo pa rin sa isip niya kung ano yung mga ginawa niya. Clarify natin ang The Empress. Sa movie nakikita ko na gagawa ka ng paraan, ibibigay mo yung makakaya mo para sa mga mahal mo sa buhay, kung ano yung pangangailangan nila, itataguyod mo. Page of Cups and Ace of Swords. May mga pangarap ka sa buhay mo na gusto mo pang matupad. And ngayon nagkakaroon ka na ng bagong idea na pwedeng makatulong para do sa gusto mo, especially sa sarili mo, sa mga gusto mo pang maabot sa buhay. Clarify natin ang Six of Swords. The Moon and Queen of Cups. May kailangan ka ditong pagdesisyonan. And pinag-iisipan mo mabuti kung
kung ano yung gagawin mo. Sometimes, kapag naalala mo pa rin yung mga nangyari, naiiyak ka, pero unti-unti ka nang nag-heal. Clarify natin ng Ten of Cups. Eight of Wands and King of Swords. May mga opportunity na darating sa buhay mo and nagiging masaya ka dun sa mga nangyayari. Some of you, itong taon na to, iniisip niyang mag-message sa'yo. Kasi ikaw yung nagpapasaya sa puso niya. Sa'yo niya nakikita yung pagmamahal na hinahanap niya. Clarify natin ang Three of Wands. Strength and Three of Pentacles. Matatag ka na ngayon, matapang ka na, hindi ka na basta-basta susuko sa mga pagsubok. And may mga gusto ka pang i-build para sa kinabukasan mo at sa mahal mo sa buhay. And some of you, meron ditong darating na pag-uusap, magkakaroon ng pagtutulungan. Clarify natin ang The Devil, The Fool, and Knight of Cups. May bagong journey kang haharapin dito. And some of you, may past person na gustong bumalik sa buhay mo at hindi kanya makalimutan. Andun pa rin yung nararamdaman niyang pagmamahal towards you. And gusto niya pa rin ayusin yung mga nangyari sa nakaraan na hindi pagkakasundo. Clarify natin ang Five of Cups. The Emperor and Nine of Swords. Merong nagpapalungkot sa'yo dito. Kinokontrol mo yung nararamdaman mo, ayaw mong ipakita sa iba kung ano yung nangyayari ngayon sa'yo. Nikim-kim mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Ayaw mong malaman ng iba kung ano yung nangyayari ngayon sa'yo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Acceptance. See yourself and others through the eyes of the angels with unconditional love and acceptance. In this way, you inspire and lift everyone to their highest potential. Ang mensahe ng iyong gabay na kailangang matuto ka na tanggapin kung ano yung katotohanan at i-accept yung tama dun sa sitwasyon. Gawin kung ano yung nararapat sa mga dumarating sa buhay mo. Magdasal ka lang palagi. Every time na feeling mo down na down ka, nahihirapan ka sa mga pinagdadaanan mo na problema. Huwag kang susuko. Gawin mo lang palagi yung makakaya mo para magtagumpay sa buhay or malagpasan mo yung mga nangyayari sa buhay mo. Kung ano yung sa tingin mo, pinagdadaanan mo ngayon, lahat naman yan, malalagpasan mo. Magdasal ka lang palagi sa Diyos Ama na tulungan ka sa kung ano yung nangyayari ngayon sa buhay mo. Huwag kang susuko, gawin mo lang palagi yung best mo para magtagumpay at may alis mo yung sarili mo dun sa mga kaguluhan or nangyayari sa buhay mo na feeling mo bigat na bigat ka. Kaya mo yan at magpakatatag ka lang palagi. Sikapin mo na magtagumpay at maging matatag ka lang palagi kahit ano pa yung pagdadaanan mo or mangyayari sa buhay mo. Basta nandyan lang ang Diyos Ama, nagmamahal sa'yo, ginagabayan ka. Magtiwala ka sa Diyos na balang araw kung ano yung mga gusto mo, makukuha mo rin. At itong yung reading, Aquarius, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.